Mapagpakumbabang humihiling at humihingi ng pinansyal na tulong ang naulilang pamilya ng komedyante na si Joey Paras para mabayaran ang kanyang hospital at funeral bills. Nakausap ng Cabinet Files ngayong Lunes ng umaga, ika-20 ng Oktubre taong 2023, ang pamangkin ni Joey na si Chara Shine Sin Chan Fabian, na siyang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga bayarin ng komedyante. Sa pagkakaalam ko po, 55,000 Philippine pesos ang hospital bills, at 130,000 Philippine pesos sa St. Peter Memorial Chapels. Bukod po dyan, may ibang expenses na babunuin, pero di ko pa po alam kung magkano at para saan, ang malungkot na pahayag ni Chara na ikinwento ang mga huling sandali ng buhay ni Joey. Related sa matagal na niyang iniindang heart ailment ang cause of death ng komedyante. Taong 2016 nung una siyang nag-open up tungkol sa kanyang kondisyon. Taong 2018 siya unang naoperahan, at taong 2020 naman nung sumailalim siya sa angioplasty, na isinagawa para buksan ang barado niyang coronary arteries. Ika-29 ng Oktubre taong 2023, binawian ng buhay si Joey sa Metro South Medical Center, Bacoor, Cavite. Sabi ng pamangkin na si Chara, namatay po siya sa Metro South Medical Center, malapit lang po iyon sa bahay niya sa Cavite. Hindi po siya na-confine. Base sa kwento ng kasambahay ni Tito Joey, silang dalawa lang ang nasa bahay nang mangyari ang insidente. Inatake po ng 2 times si Tito Joey, pero nag-okay naman dahil meron siyang pacemaker device sa loob ng kanyang dibdib. Tapos, kumain siya nung hapon at natulog, kaso hindi na siya magising. Nung hindi na magising si Tito Joey, kinontak ng kasambahay niya ang mama ko at tita ko. Dinala po agad siya sa Metro South Medical Center dahil ito ang pinakamalapit na ospital sa bahay niya. May konting heartbeat pa raw po si Tito Joey na sinubukan na i-revive at nilagyan ng tubo, pero nag-flatline na siya. Umabot sa 55,000 Philippine pesos ang bill kahit sandali lang sa hospital si Joey. Ilang oras lang po siya na nagtagal sa ospital, pero lumaki ang bill dahil emergency case na po. Sa ngayon po, nasa St. Peter Chapels pa po si Tito Joey dahil inaayos pa siya. Need din po na masettle ang bills, para may transfer siya sa St. Peter's Chapel sa Quezon City. Sabi po ng mama ko, ibuburo si Tito Joey sa Quezon City para madali siyang mapuntahan ng kanyang mga kaibigan. Baka po walang masyadong makapunta kung sa Malinaw siya ibuburol dahil malayo po. Para sa mga taong may mabubuting kalooban, maaaring magpadala ng pinansyal na tulong kay Joey sa pamamagitan ng GCash account ni Chara na may numerong 0905341447. Pero may mensahe siya sa mga taong mapagsamantala na imbes makiramay at magbigay ng tulong, ay may balak pa yatang manloko. Nung nagpost po ako kahapon sa Facebook ng GCash ko, may ilan po na manloloko na tumawag sa akin. Magdo-donate daw po sila pero nagtaka po ako dahil maraming itinatanong. Pati ang birthday ko, itinatanong nila kaya binura ko po sa Facebook post ko ang GCash number ko. Kabilang sa notable films ni Joey ang Last Supper No. 3, na inirang bilang MTRCB Awards Best Comedy Film noong 2010 at Cinemalaya Best Film noong 2009. Ang huli niyang project ay Ayuda Babes, na ipinalabas noong 2021. O mga ka-check anong masasabi nyo tungkol dito, mag-comment lang sa baba and don't forget to subscribe.